yung pa yung part kasi ng buhay natin as as artists, as performers na ang daming heartbreaks na pwedeng mangyari sa trabaho natin. Yung laging may lalapit sa'yo na, uy, meron akong project na iniisip, concept pa lang. Oo, yan. Nung pagbago-bago ka, hindi mo siya kayang i-handle eh. Parang umaasa ka na. Aasa ka na, big break to, big break. Hanggang sa kapag hindi na nangyari, mag-die down ulit yung passion mo. Oo. Tapos kailangan mo ulit i-replenish yan ng pag-open mic. Oo. Parang habang nakakakuha ka nga ng sabihin na nating success sa kung anumang stand-up, parang mas less pressured ka na no, na kailangan kong gawin to, kasi dati naalala ko, extra lang ako sa movie ni John Lloyd. Hindi natuloy Tapos parang yun yung ko na shit, wala na, hindi na, sayang to. Oo. Ito na sana yung, di ba? Pero pwede na sana akong mag-resign sa trabaho. Oo, ito na yun. Tsaka marami yung ganyan na, yun yung mundo natin no? Puro karamihan promise. Oo. Marami talaga. Marami talagang hindi matutuloy na pinangako sa'yo. Promising. Tapos marami pa magsasabi sa'yo na ito na yun. Oo. Ito na yun. Hanggang sa magiging ka na lang, jaded. Parang manhid ka na. Dapat nga ganun mamanhid ka. Oo. Dapat maabot mo yun. Kasama yata siya sa proseso na dapat mamanhid ka. Oo. Kasi para din, parang pagka ganun kasi mas nagkakaroon ng pinapagana mo yung emosyon mo. Pagka ganun, medyo nadidiskaril ka pagka puro emosyon yung pinagamit mo sa trabaho. Oo. Kaya kailangan gamitin mo rin yung utak mo no? Tulad ng pagbili ng car. Diba? Siyempre, lalo na pagka exclusive yan. Design pa yan. Tapos, may power in every move. Wala nang sense yung sinabi natin. Wala na Every move may power? Oo. Lupit Pwede siyang power top, pwede siyang power bottom. Ano po yun yung transmission ito? Yung ikaw Vic, I'm sure may mga malalaking heartbreak pa sa'yo kasi malalaki rin yung projects na napunta sa'yo. Meron kang yung Elise. Oo. And dami na rin nagsabi sa'yo na di ba? Ito yung sinabihan ka ni Enchong. Oo. Nung in-interview kami kay Boy Abun. Ito medyo half-jaded na ako nito So medyo parang sinabi, immune ka na konti. Ito na yun. Tapos nung in-interview ako sa premiere, di ba? Tapos ang sa'yo doon, introducing. Tapos parang rising star. Oo, marirealize mo na hindi mo rin kontrol. Ako na-realize ko hindi ko kontrolado yung pagiging TV movie star. Na tatanggapin ka o hindi. Parang puputok ka o hindi. Makikitaan ka ng something o hindi. So parang yun yung na-realize ko nung binasa ko yung quote na yun na parang pwede ako mag-tuloy-tuloy sa ganun pero hindi man ako aabot sa absolute mega best actors ng Philippines. Parang ganun Tapos, kumbaga andito na yung skill natin. So parang nag-focus na lang ako na, di ba, skill yung ginagawa natin na may direct kang pwedeng gawin sa kanya. Hindi ka naghihintay lang ng opportunity, hindi ka sisip-sip, di ba? Hindi ka umaasa sa gatekeeper na, ay, nagustuhan ka ni direct, nagustuhan ka ng di ba? Wala. Kung gusto mong gumawa ng show, di gawa ka show. Tapos, ang magde-determine kung papanoorin o hindi, kung maganda, kung nakakatawa ka sa show mo na yun, di ba? Kung nakakatawa ka, kakalat na. Parang, ikaw ang gagawa ng sarili mong buhay no? Parang, ikaw ba, satisfied ka na sa ganong klaseng buhay? O, naiinggit ka pa rin sa mga Ann Curtis of the world, mga ganyan Siguro meron lang akong gustong, kunyari makapagpatayo ng bahay, ganyan. Di ba? Tapos pag meron na yun, kasi inisip ko araw-araw din silang katrabaho na Ann Curtis. I mean, pwede naman silang tumigil. Pero alam mo yung gigising ka ng tanghali, gigitara ka lang, priceless din siya alam mo yun? Na nagagawa mo naman Oo diba? Ewan ko Siyempre, may inggit pa rin ako kung anytime kaya nila mag-travel. Yung mga ganun.
Tapos, yun nga, may bahay. Alam mo, may mga ganun. Ano ang typical day mo? Gigising ako ng mga close to tanghali or tanghali. Tapos, magkakain. Tapos, Lunch na ito. Instagram. Oo, lunch. Instagram. Ayan, may mga inquiry si Comedy Manila, yung mga ganyan, mga hosting. Oo. Tapos minsan may mga posting sa social media, 'di ba? Back and forth, edit, mag-reply ka. Tapos Gusto hihiga mo na yun? ako sa couch. Gusto mo yung part na yun? Malaking tulong si Honeydel. Mm. Tsaka syempre GMA, Sparkle. Kasi parang pinapasa ko na lang sa kanila. Sila na yung nagko-contract, nag-negotiate. Pipirma ka na lang. Oo. Tapos yun, mag-gitara na ako, mag-Instagram. May part ba na nung nangyayari yan, ikaw ba yung klase ng tao na pag wala kang ginawa ng araw na yun, feel mo na useless ka? Meron din. Pero meron ding mga araw na parang... Deserve mo. Oo na parang deserve ko to. Kasi naalala ko nung nag-work ako sa 9 to 5, may mga araw din naman na walang kwenta. Madami talaga araw na walang kwenta. Totoo, magandang perspective yan para sa mga nagna 9 to 5. Oo. Pero, walang kwenta na nakahiga ka lang. Ayan, dyan may inggit yung mga na may 9 to 5. Oo. Kasi pag yung may 9 to 5 ka, meron kang Obligado gawin at wala. Oo. Papasok ka, kailangan Obligado. pumasok. At saka pag nag-out of town trip kami ng girlfriend ko, Tuesday yan. Tuesday to Thursday. Para iwas traffic, mas mura. Yun yung mga feeling ko priceless. Na parang feeling ko kulang yung ginagawa ko. Pero at the same time, para saan ba ako nagsisipag? Di ba? Para naman humiga. Para at least kahit humiga ka, meron ka savings. Diba? Oo. Yun lang talaga yung bahay lupa. Parang isa pa siyang yung gano'n, yung wala pa akong ganong stability, yung kasal. Makukumpara mo rin di ba? Sa mga 9 to 5 mo na kaibigan, parang ang bilis nila na parang may silang stable. So marami rin talagang pros ng 9 to 5. Lagi ko naman sinasabi. Hindi ko sinasabing mag-resign kayo, malungkot yung ganyan. Hindi, marami rin siyang pros. Pero anong way ginamit mong weighing options, pros and cons, nung nag-resign ka naman at nag-full-time ka na stand-up? Yung talaga, gumising ng late. Batukan talaga ako. Ganun yung pro na yun. Shit, tangay na, hindi ako gigising ng 9! Kasi pare, nung buong buhay natin, gumigising tayo maaga Grade school, high school. Totoo nga. Tapos parang 9 to 5 yan Sabay nung college, biglang meron akong klase na pwedeng 2 p.m. Oo. Sarap no? Tapos parang nagbukas yung mundo ko talaga na parang, nakanto ako, school day ngayon, nanonood ako ng YouTube hanggang 3 a.m. Pwede pala yung ganitong buhay. so yun ang in-aspire kong buhay talaga. Na kumikita ako ng responsable pa rin. Sulit ang kulitan, bitin sa tawanan. Catch the latest episodes on YouTube, Spotify, or wherever you listen to podcasts. Dito lang sa Fast Lane with VinFast.